Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa programang Heart to Heart sa 92.3 True FM. Ako po si Catherine, 30 years old ng Pasay. Mabigat ang dinadala kong problema ngayon, Kuya Poy, kaya naisipan kong ipadala sa inyo ang aking kwento. Meron akong boyfriend ngayon. 3 taon ang tanda niya sa akin. Siya po si Reynold. Masaya ako syempre dahil maayos ang trato sa akin ng jowa ko. And to be honest, willing na akong i-risk ang lahat para sa kanya. Si Reynold kasi ang aking naging takbuhan, ang umuunawa at kakampi ko sa tuwing magulo at walang kasiguraduhan ang mga desisyon ko sa buhay. Bukod dyan, ramdam ko rin kasing tanging siya lang ang nagpapakalma sa akin. 1 taon pa lamang ang relasyon namin nitong si Reynold. At sa nakalipas na taon, ay ramdam kong secured ako sa piling niya. Pero ang ganoong klase ng experience ay may hangganan po pala. Hindi ko ma-explain pero may kakaiba kasi akong pakiramdam sa relasyon namin ni Reynold. Alam kong somehow ay para bang nasa long distance relationship na rin ang setup naming dalawa. Dahil sa Cavite pa siya umuwi habang ako naman ay nandito sa Pasay. Sa kabila niyan, hindi naman nagkukulang sa akin si Reynold pagdating sa pag-update sa mga bagay-bagay na ginagawa niya. Aside from that, palagi rin naman kami magka-video call kahit na nasa trabaho na siya. Masaklap man, pero kasi nalaman kong sila pa rin pala ng girlfriend niya for 5 years na. At bago pa nga po talaga ako dumating sa buhay niya, sila pa rin. Tanging panginginig at pamamanhid ng buong katawan ko ang naramdaman ko matapos ang pangyayaring yun. At ipinagtapat naman sa akin yan ni Reynold. At ayon nga po sa kanya, nagagawa pa rin daw nila ang komunikasyon ng kanyang jowa kahit ako na ang mas itinuturing niyang girlfriend niya. In short, ay nagawa niyang pagsabayin kaming dalawa. Ang depensa naman ni Reynold, hindi niya raw kasi kayang pakawalan ng isa sa amin kaya nagawa niya ang matinding kasalanang yun. Iyak ako ng iyak, Kuya Poy, dahil sobrang mahal ko pa rin talaga ang boyfriend ko sa kabila ng ginawa niya sa aking kasalanan. Pero ano ang gagawin ko? Nasa sitwasyon na rin kasi ako na hindi ko rin mabitiwan si Reynold. Kaya umaasa rin ako somehow na makakakuha ng payo mula sa inyong programa at sa iyo, Kuya Poy. Hanggang dito na lamang ang aking storya. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Catherine. Dear Kuya Poy. At iyan na nga yung sinasabi natin. Gusto mo na ba talaga magpakamartir, Catherine, sa iyong pag-ibig na iniaalay kay Reynold? Napakaganda kasi at talagang parang ano yung sabi mo sa kanya, si Reynold yung nagpapakalma sa iyo, siya yung pahinga mo. Oo, ang dami mong papuri sa kanya sa 1-year relationship ninyo. Ayan, wala ho Talagang I'm sorry, Catherine, pero siguro nandun ka pa, hindi ka pa nakakalayo doon sa honeymoon stage ninyong dalawa, nitong boyfriend mo. But I think you just have to let him go. Kasi hindi maibibigay sa iyo ang 100%. Ikaw ba, kung bibili ka ng sapatos, online, halimbawa lang bibili ka ng sapatos o ng bag para sa inyong mga kababaihan, nagbayad ka ng malaki. Dahil akala mo original, 100% authentic yung darating sa'yo pero dumating sa'yo, hindi. Anong tawag doon? It's a scam. Yan. Nai-scam ka. Papayag ka ba dyan? Okay ba sa'yo yun? Pero ganito na lang para mas hindi ka mahirapan mag-isip, Catherine. Kung papayag ka na ipagamit sa ibang tao yung underwear mo, tapos gagamitin mo ulit kapag ka nalabhan na on a regular basis, go. Pumayag ka na magkasabay kayong dalawa. Pero nakakadiri yun. Kapag ka pinagamit mo na sa iba, kanila na yun. Kanya na. Maghanap ka na ng para sa'yo, yung malinis, at ikaw lang yung gagamit. Yun lang yung masasabi ko dito. Huwag ka na magpakamartir, ang bata mo pa. Siguro in love ka, pero hindi yan yung tunay na pagmamahal. You deserve someone better. Hindi ka nagkulang sa kanya, sobra-sobra ka nga sa kanya. Pero be kind to yourself, Catherine.